Sinong susanda? Magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Carla. Hindi ko tunay na pangalan. Isa po akong nurse. At na-assign ako sa isang rural health center, sa isang liblib na lugar, sa isang tahimik ngunit misteryosong lugar, sa probinsya ng Quezon. 8 oras po ang duty ko sa trabaho. Mula alas 2 ng tanghali hanggang alas 10 ng gabi. Ito pong kwentong isasalaysay ko sa inyo ngayon ay naranasan ko noong unang mga araw ko pa lamang dito sa nasabing lugar. Payak at simple lamang ang kabuhayan ng mga tao dito. Bumalik po tayo sa aking istorya. Madalas gabi na talaga ako nakakauwi dahil sa aking time schedule sa trabaho. Gabi-gabi sumasakay po ako ng tricycle pauwi mula sa health center papunta sa inuupahan kong maliit na kwarto malapit sa bukid. Isang gabi bandang alas 9. Natapos ako ng late. Madilim na ang paligid at tila wala na masyadong tao sa kalsada. Pumunta ako sa waiting shed na madalas kong hinihintayan ng tricycle pauwi. At laking gulat ko nang may biglang humintong tricycle na luma. May kalampag na at may kalumaan na talaga na tila ba antik na ito. Nakaitim ang driver at hindi masyadong nagsasalita. Kuya, dyan lang po sa bukid. Makalagpas lang po ng konti sa tulay, sabi ko. Tumangulang ang driver. Tahimik ang biyahe. At habang tumatakbo, napansin kong tumigil ito sa gitna ng tulay. At sumenyas ang driver na may sasakay. May isa pa pong pasahero. Bulong nito. Paglingon ko, may matandang babaeng nakasuot ng isang puting saya. Sumakay ito sa likod. At takang-taka ko, bakit basang-basa ang matanda? Hindi naman umuulan. At nakayuko lang ito. Nagkataong malapit lang ang ilaw ng poste. At doon napansin ko na tila walang mga paang ali. Nanlaki ang aking mga mata at nanginginig ngunit hindi makasigaw. Pagdating sa tapat ng aking inuupahan, ay agad akong bumaba at nagmamadaling nagbayad kay Manong. At nag-abot ako ng pang 2 taong bayad dahil